Ay, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Narito na Radyo Henyo! bagong kaalaman Hatid nito! sa science at technology. Pag-aralan, tuklasin at matuto. Radyo Henyo! Yan, eskwela sa radyo. Umamon sa pag-unlad ng karunungan. Sa daigdig man at kalawakan. Maging henyo sa Radyo Henyo! narito na Radyo Henyo! bagong kaalaman Makabago! sa science at technology. Pag-aralan, tuklasin at matuto. Sa Radyo Henyo! And the Golden Dove for the Best Science and Technology program goes to Radyo Henyo, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Program. Radyo Henyo. Kasama ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones. At ang nag-iisang SNT, Science and Technology Practitioner Diva, si Dr. Ruby Cristobal sa Radyo Henyo. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay ukol sa pagunlad ng karunungan at kaalaman. Ito ang Radyo Henyo. Kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Isang makaagaham na linggo ng hapon, Pilipinas. Narito na naman ang isa pang edisyon ng Radyo Henyo na maghahatid sa inyo ng mga kwento tungkol sa science and technology. Ako po si Dr. Ruby Cristobal at tayo po ay magkakasama hanggang alas 5 ng hapon. Naku, nung isang linggo, ang dami nating pinag-usapan, di ba? Meron tayong editorial feature tungkol dito sa biotechnology. At talaga namang
natuklasan natin doon sa ating pakikipagkwentuhan doon sa ilang mga biotech scientist. Napakarami naman talagang paghamon dito sa napakagandang teknolohiya na ito. Sayang kasi may mga dinidevelop na dalawa pang GM crops, Ito yung malusog rice at yung BT eggplant. At ito ay ginamitan ng mga pagbabago sa kanilang mga katangian gamit ang mga genes ng microorganisms tulad ng mga bacteria. Sa mga susunod na episodes ng Radyo Henyo, mga kahenyo, makikibalita tayo sa mga biotech scientists. Ano na nga ba ang ginagawa nila para maisulong yung biotech crops, lalo na yung commercialization nito, yung commercial propagation nito, yung mga field trials, pati na yung malusog rice. Kasi importante yan para sa BT eggplant, meron silang ginawa para maging resistant yan sa pesteng mga uod. Alam niyo yun, pag kumakain tayo ng talong, ayaw natin yung may part na may mga maitim na uod. At yung sa malusog rice naman, may taglay na beta-carotene na mahalaga para sa nutrisyon ng mga kakain nito. Yung sa BT talong or BT eggplant, pag ginamitan yan nung genes, nung BT, ito yung mikrobyo na nanggagaling din naman sa lupa at ito ay safe at na-test na talaga. Meron hong kakayahan na sarili yung BT talong or yung mismong pananim na hindi na maapektuhan yung mga uod na yan. Pero ngayong hapon, ang pag-uusapan natin ay kakaiba, Uunahin natin syempre ang ating expert mula sa Teoxys Health Ventures. At later on, aalamin natin ang mga latest pa rin sa larangan ng science and technology dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang silbi ng mga seaweeds? Naku, ang gandang topic. Yung mga nakikita ba ninyo dun sa mababaw na bahagi ng karagatan, at maging dun sa malalim na parte ng dagat. Bukod sa silbi nito sa mga isda at iba pang lamang dagat at maging overall sa ating kalikasan, paano nga ba ito nakatutulong sa kabuhayan ng ating mga mangingisda? Di ba kumikitang kabuhayan ang gaso. Yun yung tawag nila, yung gaso. At ito ay marami yan kahit saan sigurong baybayin, At para naman sa ating health tips, makakalimutan ba naman natin ang ating expert mula sa Theoxys Health Ventures. Ito yung may gawa nung Ultabio at Ultaflex. Makakasama nating muli si Attorney Rainiel Mendoza, isang registered pharmacist para pag-usapan ang tungkol sa gut health. Okay, sobrang importanteng malaman natin yan. Lalo na kung ano-ano ang ating kinakain, kapag ganitong tag-ulan, ang sarap kasi kumain At marami ngayon ang mahilig mag-food crawl, tinatawag na parang food trip, sa iba't ibang mga lugar. Makabubuti nga ba ang lahat ng uri ng pagkain sa tinatawag nating gut health? Ano ba yung gut? In the first place, Ano ba yan? Ano bang parte yan ng ating katawan? Ano ba yung sakop niyan? Bituka lang ba yan? Kasama ba yung tiyan? Kasama ba yung esophagus? Kasama ba yung ating bibig? At ano nga ba ang mayroon dyan na dapat nating ingatan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Radyo Henyo, mga kahenyo. Budget? Kala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With max
Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng bad breath. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa WebMD, ang bad breath o halitosis ay resulta ng poor dental health habits. Pero ito rin ay maaaring senyales ng iba pang problema sa kalusugan. Ilan sa mga pagkain na pwedeng magdulot ng di kaaya-ayang amoy ng hininga ay ang cheese, ilang spices, alcohol, orange juice at soda. Kaya naman, para manatiling fresh breath, ay palaging tandaan ang payo ng American Dental Association na ugaliing magsipilyo ng ngipin twice a day. Regular na magpakonsulta sa dentista, iwasan ang paninigarilyo, uminom ng maraming tubig at kumain ng prutas at gulay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na
Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik po ang Radyo Henyo at kasama na natin ang ating suking expert mula ito sa Teoxis Health Ventures at syempre ang nag-iisang attorney na registered pharmacist pa. Attorney Raynel Mendoza is in the house. Magandang hapon, Attorney Ran. Naku. Good afternoon, Doc. At sa lahat ng nakikinig ng Nandyan Radyo ka Henyo. at talaga namang gusto ko yan, Tayo ay magtatalastasan, magkukwentuhan as usual. Ano lang tayo dito, chill-chill lang tayo, syempre, no? Of course. At, ano bang estado dyan sa inyo ngayon? Nag-uulan, Attorney Ran?
Actually, nagsisimula na ang ating typhoon season, Doc. So, ingat-ingat din sa ating mga kababayan, no? Pero ang sarap kumain pag ganitong tag-ulan, Of di ba? course. Oo, Of agree ka course. Lalo dyan. mainit na sabaw, di ba? Mga ganyan. Yun. Or even Masarap talaga yan. mga manggang hilaw, di ba? May mga ano rin, may mga kinakain din tayo ng mga, yun, punta ng mga Korean mukbang. Napakaraming mga fermented foods, so maasim, fermented. Pag-usapan natin, yung gut health ngayon. Ano ba yung gut na yan? Ano bang saklaw niyan sa bahagi ng ating katawan pag sinabi mong gut, Attorney Ran? Yan, di ba, pag sinasabi nating gut, kailangan klaro yan sa atin kasi very important part yan ng katawan natin. Pag sinabi pong gut, refers to the digestive tract, especially yung mga organs natin that process food, absorb nutrients, and remove waste. In simple terms, kasama po sa gut yung parte ng ating bibig, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, colon, until rectum. Kaya po pag sinabi natin gut health, medyo malawak siya. Pero usually, pag usual conversation, di ba, ang usual na naiisip mo pag gut health, it usually refers to the condition of the stomach and the intestine. Well, especially the intestine kasi nandun yung digestion. But if you look really at the gut per se, mas malaki yung konsepto niya. But usually, it's the intestinal health yung focus when we converse about gut health. Okay, so more of large or small intestine, Attorney Ran? Pareho ba yung tinuturing na gut? Pareho yan, Doc, kasi it depends on where the digestion of food happens. Okay, so gut health is something that we always hear, di ba? So, ano ba yung kaugnayan ng gut natin doon sa kakayahan natin na lumaban sa mga impeksyon? Kasi, di ba, lagi yung sinasabi, uminom ka nito, kumain ka nito, may pro, may pre, may post, di ba, ng mga sources, mula sa mga nakikita natin, even commercially or even as food supplement, gaano nga ba at paano nga ba nauugnay ang gut health sa ating immune system? Immunity. Magandang tanong yan, Doc, kasi ang hindi na-appreciate ng maraming tao, yung gut natin, hindi lang naman talaga siya pang-digest and absorb ng nutrients. Also, although these two types of function will affect our immunity. Actually, large part of our immune system is connected to the gut. Kung makikita nyo po, meron po tayong matinatawag na plasmacytoid dendritic cells. Yun po ang naglalakad sa lining ng ating stomach. Ito po yung tinatawag na commander-in-chief of our immunity. Kasi po, kung ano-anong bagay ang pumapasok sa ating katawan through our gut, di ba? May mga foreign. Kaya binabantayan niya ng ating immune system. Ngayon, yung plasmacytoid dendritic cell, yun po yung commander-in-chief. Pag may nakita siyang infection or na-activate siya, it will activate 4 types of immune cells. On top of that, sa ating pong gut, nandyan din po yung tinatawag nating gut microbiome. Ito po yung community ng bacteria or other microorganisms na nabubuhay sa ating intestine. Meron po tayong tinatawag na natural flora. Ito po yung mga good bacteria that maintains the balance against bad bacteria. So, dapat din po balanse yung good bacteria sa ating katawan na nasa gut to maintain that balance against the growth of bad bacteria. Ayun, yun yung gut health. Kailangan balanse. Kailangan outnumbered nga yung mga bad bacteria, Kasi, paano mo lalabanan yung bad bacteria kung yung immune system mo? Kasi hindi mismo yung good bacteria yung lumalaban. Ganun ba yun? It's the immune system. Yun yung commander-in-chief na sinasabi mo. Ano ba yung commander-in-chief na yan? B o T-cell ba yan? Ayan, hiwalay pa po yan, Doc Robino. Yung plasmacytoid dendritic cell natin, which is the commander-in-chief, yun po yung commander-in-chief, yung plasmacytoid dendritic cell. Pag na-activate siya sa gut natin, i-activate niya po yung sinasabi nating helper T-cell, B-cell, cytotoxic T-cell, at natural killer cells, both for long-term and quick-acting immunity. So, yan pong 4 na cells na yan, iba-iba po yung functions niyan, katulad ng papatay agad yan ng cells na infected ng virus. They can also kill early signs of cancer. May mga bacteria na pumasok or virus, gagawa ng antibodies, parang bala yun, ng ating katawan versus foreign objects. So,
complete po yung panglaban natin na Mhm. na-activate ng plasmacytoid dendritic cells na nasa gut natin. Ayun. So, paano natin malalaman ano yung mga senyales na hindi na maganda yung kondisyon ng ating gut? May mga signs ba? Kasi syempre, bacteria yan na nasa loob ng ating bituka, sabi mo nga, Attorney Ran. So, ano ang manifestation na merong imbalance o hindi maganda yung kondisyon ng ating gut, Attorney Ran? Siyempre, marami tayong pwedeng maramdaman pag hindi maganda yung kondisyon ng gut natin in relation to immunity. Number one, pwede kang laging inflamed. Okay. Ang tiyan natin, of course, marami yung bagay and kung may mga bacteria yan, may mga infection yan, may inflame yan, pwede kang magkaroon ng iba't ibang simptomas katulad ng inflammatory bowel syndrome or IBS. Diba? So, yun, masakit yan. No? Meron ka rin, pwede ka rin makaranas ng diarrhea. Okay. Pwede ka rin magkaroon ng iba't ibang simptomas na related sa usual flu. Pwede kang magka-fever, nausea, vomiting, and of course, yung pang kawalan mo ng gana sa pagkain kasi minsan pag pangit yung composition ng immunity ng tiyan mo, yung intestinal barrier din natin naaapektuhan, no? Ayun. That's why ito yung mga pwede nating maramdaman kung hindi maganda immunity natin in relation to gut health. Okay. So mostly, ito ba ay nasa kinakain natin, nasa iniinom natin? Ano yung nakakasama sa ating gut health, Attorney Ran? Yan, so in nakain. One of the things that our healthcare professionals are telling our patients na nagiging malaking issue ngayon is the irresponsible taking in of antimicrobial. Kasi po ang nangyayari, di ba yung mga ibang nanay dyan, magkasinat lang yung anak, bibigyan ng coamoxiclav, amoxicillin, na hindi naman pinescribe ni doktor. Ang hindi natin alam, nakakasira ito ng natural flora ng ating katawan. Namamatay yung mga good bacteria. Kasi ang mga antibiotic, hindi na yung titingin. Good bacteria ka ba? Bad bacteria ka ba? Lahat yan, no? Mamamatay. Ang problema, kung hindi complete yung regimen, yung mga bad bacteria pwedeng mag-evolve into something what we call resistant, no? To antibiotics. So isipin mo, nag-evolve siya, hindi na siya maapektuhan in the future ng antibiotic. Di kakalat ng kakalat yan sa katawan mo, lalala ang infection mo. No? So, isa yan sa mga pwedeng mag-cause ng imbalance in terms of immunity sa ating tiyan. Kasama na rin dyan ang ating mga diet. Ang mga good bacteria, may katawag tayong mga probiotic, maganda po yan. No? These are certain polysaccharides or sugars or carbohydrates na kinakain ng good bacteria para dumami sila. So kasama po dyan ang mga vegetables, mga fruits, which can be source of probiotic. So kasama na rin po dyan ang kinakain natin, and of course, yung mga stress natin, ang ating lifestyle, they can actually cause a lot of toll on our gut health. Nagkakaroon po ng imbalance sa ating katawan, nagkakaroon ng release of toxins, certain chemical messengers that affect our immunity sa gut natin, caused about by stress, puyat, pagod. No? So yan po yung mga dapat nating bantayan para pangalagaan ng ating gut health and immunity. Naku, hindi lang pala yung mga kinakain natin, ano, kasama din yung kondisyon ng ating pag-iisip, no? Yung stress kasi, di ba? Usually psychological yan, pero connected, ano? Kaya siguro kapag medyo stressed ka, parang ang sakit ng tiyan mo. Para kang Correct. sabing may butterfly stomach, di ba? Pag yung parang either excited ka, or either natatakot ka o anxious ka o meron kang iniisip, ano, para kang hindi mo maintindihan kung ano yung yung mga uncertainty ba, 'di ba? Malaking source 'yan ng anxiety. Tama po. Especially, Attorney Ran, yung mga seniors, di ba? Kasi maraming nararamdaman. Miski naman ako, may ganun akong episode minsan. Or kahit na hindi seniors, yung mga mag-e-exam, di ba? So, stress affects gut health. Ayun. Of course. Ayan, It can wreak havoc sa ating mga chemical messengers sa katawan. So dapat ina-address natin good nutrition, merong vegetables, no? Tas avoid stress, no? But the stomach can also be stressed, or the intestines or the gut can also be stressed. Ang daming kinakain niya pag sobra-sobra. Example, Yes. ako, naranasan ko to, Attorney Ran, eh. Alam mo yung kimchi?
Nasobrahan ako. Oo. Nasobrahan ako, talagang LBM, naku, pasintabi sa mga nagmimerienda. Mm-mm. Tapos vomiting, tapos sumakit yung tiyan ko para akong nag-colic kasi parang kalahating kilo ng kimchi ang nakain ko the Mm-mm. night Mm-mm. before. Tapos natulog agad. Masama yun, ano? Mm. Yes. Iba't ibang foods din nakaka-irritate ng stomach lining. Very spicy food, very oily, highly processed. Alcohol, yan, no? Carbonated drinks. They can also put a toll on our gut health. Mm-mm. At saka kahit na yung mga healthy foods, pag sobra-sobra, in excess of what is recommended daily, yan ang nakaka-produce din ng imbalance. Like kakain ka ng masyadong maraming, for example, mga fibrous, no, na mga Mm-mm. gulay. Pag sobrang dami yung salad mo in a day, masakit din sa tiyan yan, di ba? Correct. Correct. Oo. Kasi po, wala tayong cellulase na enzyme, di ba? So, hindi natin madadigest yan agad. Katulad ikaw, Doc Ruby, nung kumain ka ng kimchi, baka cabbage yan. Nagkukos ng bloating yan. No? So, kung masobrahan ka, talagang makakasakit yan sa tiyan mo. It can cause bloating and gas or even irritable bowel syndrome kung nasobrahan ka sa kimchi, di ba? Oo. Tapos, ang anghang pa. Yes, Ang spicy pa. daming So, chili nun. oo. Diba? So, yun, ang payo ni Attorney Ran, dahan-dahan dun sa mga spicy food, overly fibrous, wag masyadong marami. Siyempre, importante yan daily, yung mga fibers. Pero hindi naman pwedeng lahat na lang ng kakainin mo buong araw ay fibers, no? Kasi, totoo yun yung sinasabi ng matatanda na pag sobra, magagasgas. Technically, tama yung term, magagasgas kasi yung roughage yan at kasama dyan, lalabas yung mga bacteria. So, ano yung mga practical na payo para mas maging malusog ang ating gut at manatili ang mga good bacteria dito na nagpapalakas sa ating immune system, Attorney Ran? Yan, so medyo nadaanan natin yun kanina, Doc, di ba? So, we cannot overemphasize good nutrition, proper exercise para yung stress natin mawala, and proper nutrition for our health. We need to also sleep kasi diyan tayo nagtatanggal ng toxins natin from our body. Nakakasira din yun ng ating immunity. So we can also try to do other activities that make us relax, worry, tanggal natin yung worries para hindi tayo masyadong stress. And of course, avoid food or drinks or even medicines that can cause havoc sa ating immune system. Responsible use of antibiotics, too much processed food or oily food, yan iwan natin. And of course, ang maganda po, hindi naman natin kailangan mag-isa or meron po tayong supporta to support our immunity. Ayan na po papasok ang ating innovator postbiotic from Japan that is supported by 17 human clinical trials. Yan po yung Ultabio. No? So ang maganda po sa Ultabio, galing po ito sa patay na bacteria na at nagbibigay po ito ng activation sa commander-in-chief, which is the plasmacytoid dendritic cell, para po yung plasmacytoid dendritic cell natin, ma-activate po yung 4 types of immune cells para laging ready ang ating katawan for any risk of infection. Malaramdaman nyo po, isa pong side effect ng magandang immunity brought about by Ultabio ay isang malalim na tulog. Kaya po talagang nare-refresh pang ating katawan, making our immunity system better or our immune system better. Naku, talaga namang malaking ganansya dyan, pag ikay umiinom niyan. Yan ba ay pwede namang isabay sa mga maintenance drugs ng iba nating mga seniors na taga-subaybay, Atty. Ran? Ang maganda, Doc Ruby, we have clinical studies and we do not see any drug or drug-food interaction sa sa Ultabio. So kahit po umiinom kayo ng diabetic drugs nyo, anti-cholesterol, pwede nyo pa rin pong inumin ng ating Ultabio. May isa akong tanong kasi ito laging tinatanong sa akin kapag tayo ay nagpo-programa, Atty. Ran. Ang sabi nila, umiinom na daw sila, nakalagay dito, talagang pinin ko umiinom na daw ng vitamin C. Pwede daw bang magsabay o pipili lang sila? Ano ang sagot magandang dyan? tanong. Pagsabayin po natin. Ang maganda po kasi, yung vitamin C tumutulong po sa production
and health of our immune system. Iba pong mechanism of action nun. Ang ginagawa naman ng postbiotic, ina-activate sila. So isipin mo ang immune cells mo, very healthy, dumadami sila, pero hindi pa naman sila activated. Ang ginagawa ng postbiotic ng Ultabio, yung healthy mo na immune cells, ina-activate para pwede na silang lumaban agad. Ayun. So magkaiba po sila ng mechanism of action. Hindi ba yan magdudulot ng sobrang dami ng activated na immune cells? Baka naman magkaroon daw ng autoimmune disease kasi itong worry niya, pag pinagsabay niya, baka daw mag-autoimmune siya. Alam mo, taga-subaybay natin to, lagi itong nakikinig sa iyo. Anong sagot doon? Ang isa po sa positive effects ng magandang activation ng ating plasmacytoid dendritic cell, ina-activate niya rin po ang tinatawag nating regulatory T cell. Ang regulatory T cell po, ang function naman po nito is pag nakita niya na napatay na yung infeksyon ng virus at bacteria, ang gagawin niya, stop niya na yung activity ng immune system natin to prevent yung pong risk ng autoimmune disease. Napakaganda pala ng sistema. Self-controlling po siya. Self-controlling itong immunity natin. Oo. Kasi ang iyong produkto na Ultabio, yung produkto ng Teoxys Health Ventures, matuturing natin na isang biotechnology product, which means organic, di ba? At natural. At yun na nga, ang maganda, may control system. Para naman talagang aral na aral yan. Ilang taon kayong pinag-aralan niya ng mga Japanese scientists, talagang well-studied and well-tested. Naku mga kahenyo, ingat tayo sa mga kinakain natin araw-araw. Yung mga iniinom nating gamot, kung hindi ho yan nire-reseta, pag umiinom tayo ng antibiotics, dapat ho prescribed yan ng ating mga doktor at talagang kailangan at tamang dosage at kumpleto ang inim ninyo. Piliin ninyo ang masustansyang pagkain pero in moderation. Araw-araw para mapangalagaan natin ang ating gut o tiyan para mas malusog ang buhay natin. Naku, maraming salamat Attorney Ran. Another set of health tips. Pero bago kita pakawalan, sabihin mo muna kung nasaan at saan mabibili ang Ultabio. Pati na Ultaflex kasi may nagtatanong. Yung Ultabio po is currently present in all drugstores po ng Mercury Drug, including our regional drugstores like Amesco, HB1. Ang maganda po yung Ultaflex naman po natin na may high dose collagen, may HMB at glucosamine, which is the vegan form of glucosamine. Malapit na po siya maging available sa Mercury Drug. For the moment po, pwede naman po silang pumunta sa aming Shopee, Lazada, TikTok Shop, or even visit our ultabio.shop para po order sila online. But ibangan po natin, malapit na po mapunta sa Mercury Drug ang Ultaflex natin na may collagen, HMB at glucosamine. Nako, napakagandang balita na dumami na ang branches talaga din ng Mercury Drug na nagtitinda o nagbebenta ng Ultabio. Kasama na siguro yung Ultaflex diyan. Kung nasa ng Ultabio, nandun yung Ultaflex syempre. So maraming salamat muli, Attorney Ran, sa iyong mga health tips. At sana ay makasama namin kayong muli sa susunod pang mga linggo. Thank you very much. Thank you, Doc Ruby. See you next Sunday. Okay, thank you, Attorney Ran. Maraming salamat. Ayan, Attorney Ran, napakaganda ng ating usapan. Magbabalik po ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang mga paalala. Teka muna, nakikita nyo ba ako? Kasi tayo ay talaga namang laging nakaantabay. Yan po ang ating suking health expert mula sa Teoxys Health Ventures, Attorney Rainiel Mendoza, isang registered pharmacist mula po sa ating suking Teoxys Health Ventures. Susunod na ang ating video feature tungkol sa kung paano binibigyang suporta ng mga scientists mula sa Sorsogon State University ang pag-aalaga ng seaweeds o gaso sa karagatan dyan sa Sorsogon. Magbabalik ang Radyo Henyo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Huwag po kayong alis.
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Mula sa mga establishmentong sumisimbolo sa pagbangon, progreso at malalim na kultura. Mga yamang tubig na tunay na nakahahalina. Mga tanawing talagang mamamangha ka. Hanggang sa mga industriyang nagpapalakas sa ekonomiya. Lahat ng yan, atin ang matutunghayan. Sumama na at ating lakbayin ang galing. Tara na't lakbayin ang galing ng mga seaweeds dito sa Sorsogon. This program is in support of Galing Picard initiatives nationwide. Malinamnam, malutong, masarap ipares sa maraming klase ng pagkain, lalo na habang may pinapanood. Gusto o mas kilala bilang seaweeds. Malamang ay nakikita at natitikman lang natin ito bilang lahok sa paborito nating pagkain. O di kaya naman ay parang gulay na bagay sa maraming klase ng ulam. Pero alam nyo ba, na bukod sa pagkain, may mas makabuluhan palang kwento ang mga seaweeds na ito? Narito naman tayo ngayon sa Sorsogon, isa sa mga lugar sa Bicol Region na may natural na ganda at sagana sa likas na yaman. Pero, hindi lang yan ang may pagmamalaki ng mga Sorsoganon. Dito rin pinapalawak at pinapatatag ang umuusbong na industriya ng seaweed, gayon na rin ang mga produktong mula rito. Ako si Richard Dumilag, ako yung project leader ng Project Edges. Ang Project Edges ay nag-start noong 2022. Ang objective ng project ay pagsuporta ng seaweed industry dito sa Sorsogon. So little do people know that here in Sorsogon, you could find the largest collection of seaweed diversity. And also, most of the people here na nasa coastal barangay, ang kanilang source of livelihood ay ang seaweed farming. Also, historically, ang background ng Sorsogon, isa ang nag-pioneer or unang nagtanim ng seaweeds dito sa buong Bicol region ay ang mga Sorsoganon. Kaya naman hanggang ngayon, buhay pa rin ang pagtatanim ng seaweed dito sa aming probinsya. Layunin ng proyektong Enhancing the Development and Growth of Seaweed-Based Enterprises in Sorsogon o Project EDGES na patatagin pa ang mga seaweed-based enterprises sa probinsya ng Sorsogon. Nais nitong iugnay ang mga seaweed farmers sa mas malawak pang merkado para sa mas malaking kita. Mula sa assessment ng kalagayan ng mga ito hanggang sa pagbibigay ng mga potensyal na solusyon na makakatulong sa kanilang kabuhayan. So napansin namin from the past years na ang produksyon ng seaweed farming ay unti-unting bumababa at saka nagkaroon ng malaking gap kung paano natin malilink yung market sa mga produkto na nagmumula sa ating mga magsasaka ng seaweeds dito sa probinsya.
Malaki yung pasasalamat namin sa DOST Picard AADH in particular kasi they allow us to use yung isang tool, ang tawag ay QRA and RMP, kung saan nagkaroon ng focus group discussion ang mga technical experts at saka seaweed farmers natin sa probinsya. Nalaman namin kung ano yung mga problema nilang kinaharap. At mula doon sa analysis ng expert groups, may mga inoffer kami na mga interventions, potential interventions para ma-resolve mga isyong kinaharap nila. Nakapag-list kami, nakapag-consolidate kami ng mga pangalan ng mga traders na potential na maaring bumili ng mga produkto ng mga seaweed farmers. Also, nakapag-draft kami ng mechanical seaweed dryer na potential na makatulong para mapabilis yung pagpapatuyo ng mga seaweeds sa aming probinsya. So, isa sa mga ginawa ng Project Edges ay nag-introduce kami ng bagong cultivars mula sa Palawan. Mula ito sa isang proyekto mula sa Palawan State University na pinondohan rin ng DOST Picard. Mula sa mga viable na seed institute, trinay namin dito sa Sorsogon kung sila ay magiging adapted at mas makakatulong sa pagpapadami ng seaweeds dito sa aming probinsya. At napansin namin na ang pagtubo ng mga seaweed cultivar mula sa Palawan ay kakaiba mula sa tradisyonal na tinatanim dito sa Sorsogon. Napansin namin na mas mabigat sila, mas mabilis tumubo, at dahil doon, mas marami ang naging production ng seaweeds dito sa aming probinsya. Tatlong seaweed farming groups ang aming natulungan. Sila ay mula sa Prieto Diaz, sa Gubat at sa Sorsogon City, Bacol. Iba't ibang reason kung bakit namin sila napili. So meron kaming seaweed farming group na matagal na sa industriya at meron din kaming mga ibang seaweed farming groups na bata pa sa industriya. Kaya naman minabuti namin na pumili ng dalawang kalagayan para may potential na maituro yung mga best practices ng mga dati na established na seaweed farming groups dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Ako po si Maria Luisa Lacandola. Isa po akong seaweed farmer. Kasama po ako ng Karayat Seaweed Farmers Association. Ang tulong ng project na sa akin ay malaki. Una, may mga financial na pangailangan din ang babae. Hindi na ako hingi sa income ng aking asawa. Pangalawa naman, yung mga anak ko, siyempre, may mga nag-aaral na malaki. Kailangan na rin din ng mga malaking demand din ang mga niya kasi sa mga project. At least, may savings na ako para kuhanan ng mga pangbayad ng kanilang education. Yun ang mga dagdag na financial namin sa aming pamilya. So, ang ginawa namin dun sa tatlong seaweed farming groups ay nagkaroon kami ng survey. So nalaman namin yung kalagayan nila at kung paano yung kondisyon ng kanilang value chain, including yung problem sa low market ng kanilang mga produkto at also sa limited na mga traders na pinagbebentahan nila. So ang ginawa namin, nag-conduct kami ng malawakang survey sa buong Sorsogon para i-consolidate yung list ng mga potential traders na pwede naming i-introduce sa aming mga seaweed farming groups na tinutulungan. May farm kami para sa seaweed, tapos may production area kami para sa food processing ng seaweed. Ang pagtanim po ng seaweed, kailangan namin ng kawayan, estro, tsaka
Pag naka-line up na yan dyan, ay tanim na namin yung ng seaweed. Mag-aantay lang din kami ng ilang buwan. Kasi 40 to 60 days bago mag-harvest niyan. Nag-harvest kami niyan, pwede namin i-product sa dry area. May nagbibili rin sa amin for pag-use ng seaweed. Pag wala naman, bibenta rin namin. May production area kami, may product kaming 3. Seaweed, pickles, noodles, saka crackling. Mayroon din po kaming mga makina galing po sa mga nagsusuporta rin sa aming mga organisasyon. May binaba din sa aming mga makina. Pag may mga order po pa lang sa amin, order pa lang po kami kasi wala pa kaming masyadong facility. Pag may order, doon lang po kami nagawa ng seaweed. Gamit din po namin yung seaweed namin dito. Tapos sinahalo na lang din namin sa ibang mga ingredients para maibenta. Dagdag na rin po namin na pangkabuhayan din yan po. Ang mga pa-order namin sa mga products namin, yung mga taga dito rin sa amin na mga galing Manila o may mga kakilala sila doon sa Maynila, parang pasalubong. Tapos na kami dati diyan sa sa Kasanggayahan, nagde-display rin kami. Tapos pumunta na rin kami ng Manila, nagpakilala ng mga products galing Bicol. Kaya doon kami nakilala. Ang edge ng Project Edges ay mga potential na interventions na aming inoffer sa mga seaweed farmers ay base sa mas malalim na karanasan at eksperyensya ng mga experts sa seaweed farming. So, gumamit kami ng science-based information para ma-integrate yung mga interventions na maibibigay natin sa mga seaweed farmers. Sa Project Edges, gumamit kami ng GIS-based technology. So, mula dito, mas mabilis naming ma-estimate yung production ng isang lugar base sa aerial images. So, dahil dito, mas malalaman ng mga seaweed farms kung most suitable ba yung area na pinagtatanaman nila or kung may iba pang potential para ma-extend yung kanilang pagtatanim. Sa tulong nga ng teknolohiya at mas malalim na pananaliksik, hindi lang kaalaman ang ating naibahagi sa ating mga kababayan. Tulad na lang ng mga seaweed farmers sa Sorsogon na nabigyan ng pagkakataon para magkaroon ng mas malawak na oportunidad para kumita. At hindi dito magtatapos ang pagsulong sa industriya ng seaweed. Dahil sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya katulad ng Sorsogon State University at DOST Picard, mas marami pang seaweed-based enterprises ang masusuportahan. Ang gusto namin na magkaroon kami ng yung seaweed namin, namin sa mataas na demand para maibenta namin ng mataas. Tapos, pag nilang malaki ang kita ng mga seaweed farmers, syempre yung ibang mga tao dyan, sasama na rin sila kasi hindi na sila bibili ng kasi may mga non-government saka government na nagbibigay sa amin ng suporta sa mga materials. At least sila na malaki pala ang kita nito. Pwede rin kaming makitanim at mag sa grupo ng asosasyon. So, potentially, ni-envision ng project na kung ano man yung simulan ng project, maging model siya sa buong Bicol region. If not Bicol region, buong Pilipinas. So, we envision to continue what we have started and mas strengthen pa yung linkages between the farmers and the market to secure their livelihoods. Maraming salamat sa Edges kasi dahil sa Edges maraming partnerships na nagbukas sa Sorsogon State University, sa DOST Picard, maging sa Academe, sa Palawan State University. Nagkaroon din kami ng linkages sa international, kay Seoul National University. Meron din kaming na-invite na isang mag-thesis mula sa Paris, France. Ang hinighlight niya ay yung seaweed farming dito sa aming probinsya. Ay,
in-encourage kami namin sila na magtanim dito. Yung iba kasi minsan sabi na naingganyo nila pag nakita nilang may produkto kami malaki. Nagtatanong sila, gusto mo na yung trabaho dito, pwede ka rin magdagdag extra income ba? At least, sa ilang buwan na yan, may sarili ka na rin ding income. Yan ay savings mo na rin. Malawak ang dagat, pwede silang magtanim. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga organization na walang sawang nagsusuporta sa amin. At organization na hindi lang galing sa gobyerno, may sa ibang, may mga non-government din po kami mga organization na tumutulong din sa amin. Salamat din po sa kanila. Sana huwag silang magsawang suporta kung ano man ang kailangan na ibigay na kaya rin namin itulong. Yun din ang aming ibibigay na maibabahagi namin sa kanila. So maraming salamat sa ating mga seaweed farmers sa kanilang tiwala sa aming proyekto. Next, of course, sa ating partners, DOST Picard, the BFAR NSTDC for their active participation and strong support sa proyekto. Maraming salamat po. Sa mga future beneficiaries o mga magsasaka, may mga proyektong tulad ng Project Edges na narito, handang tumulong para sa inyo. Yan at mas marami pang kwento ang hatid namin sa inyo. Kaya patuloy nyo kaming samahang tuklasin ang galing ng buhay dito sa aming lakbay. Ito ang Lakbay Galing. Ayan, mga kahenyo, napakagandang mapagkukunan ng kabuhayan ang pagtatanim at pag-aalaga ng gaso o seaweeds. Marami ho tayong mga mangingisda na hindi lamang ho isda yung kanilang kinukuha mula sa ating mga karagatan. Bagkus ay kumukuha din sila ng mga seaweeds. Pero mas maganda kung yan ay inyo ring aalagaan o itatanim na parang sakahan. Imbis na sa lupa, sa dagat natin pararamihin. Yang seaweeds. Abangan po natin ang mga susunod na episodes ng Radio Henyo para sa mas nakakainggan yung kwentuhan tungkol dito. Again, mga kahenyo, wala na po tayong oras. Sumainyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong lahat na lagi nakaantabay. Si Ma'am Teresa Atienza, lagi yang may comments sa lahat ng ating mga pinag-uusapan dito. Shout out sa iba pa nating mga taga-subaybay. Tandaan mga kahenyo, laging sumubaybay sa Radio Henyo para sa mga kwentuhang makabuluhan. Huwag na nating tignan yung mga hindi makakabuti sa ating buhay at ating kalusugan. Ito po ang Radio Henyo, kwentong may kwenta. Dito tayo sa siyensya at teknolohiya mula sa mga Pinoy na siyentista. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal, sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. At ito po ang Radio Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, syempre, una sa Pilipino. Susunod na ang may trabaho, kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Magandang hapon, mga kahenyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.